Unahin natin yung makakapagpasakit ng mga damdamin ng mga DDS. Ano ho yun, mga kababayan? Naku po, ito si Pangulong Bongbong Marcos, masyadong ginagalingan eh. Oo, masyadong ginagalingan, mga bossing. Biruin mo ba naman? Ang ganda ng pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Basahin ko, lakihan ko para mas malaki ang hinanakit ng mga DDS. Tingnan nyo, di ba? Ang tawag dito, smart housing. Smart housing. Makabago, di ba? Kapag kayo mga smartphone o yung mga ganyan, makabagong teknolohiya. Bakit daw ho, mga kababayan, nagsimula na ang pag-install ng mga smart houses sa San Remigio, Tent City sa Cebu sa tulong ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD, mga bossing. Ang tuloy-tuloy na konstruksyon ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na masiguro ang ligtas at maayos na kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng mga lindol. Ayan inuumpisahan na, mabilisan mga kababayan. Pero sigurado, matibay ho yan mga boss chief amo sir. Eto, yung ibang picture pa. Di ba? Bakal bakal mga kababayan, hindi basta-basta ho. Mga bossing, ganyan po ang ating Pangulo. Di ba? Hindi po yung tipong sinasabi nila dati na ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos ay puro lakwatsa lang. Ang ating Pangulo, pag naglakwatsa po, pag lumabas ng bansa ho, ang ating Pangulo, hindi lakwatsa. Kung hindi po, pagtatrabaho, paghahanap ng mga malalaking kumpanya para maglaan ng pondo sa Pilipinas. Ganun ho mga kababayan, ang Pangulo, hindi naman siya hindi nagpapahinga. Pero, ang Pangulo ho, tuloy-tuloy sa pagtatrabaho. Kaya nakakalungkot tong isipin, merong mga DDS, ayan na nga po, halos lahat ginagawa ng Pangulo, isabay mo pa, isama mo pa, yung pagsugpo sa korupsyon. Di ba? Tapos ang iisipin, sasabihin ng mga DDS, sisiraan pa na walang ginagawa. Ngayon ho, hindi na nila maipambala kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yung dati nilang pinambabala na asan ang Pangulo, kesyo lumabas na naman ng bansa ang Pangulo. Bakit to? Tatamaan yung Vice Presidente. Idol nila. Kasi ang nakikita natin mga boss chief amo sir, yung Vice Presidente ay panailabas lang ng bansa. Yung Vice Presidente, yun yung gumagawa nung talagang lagi nilang ibinibintang sa Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Nakailang labas na ng bansa, kung hindi ako nagkakamali, 13 hanggang 16, etong taon pa lang na ito, at nag-umpisa pa ho ng Marso yun ha. Di ba? Nag-umpisa ng Marso, simula nung nakulong, simula nung nandoon, nahatid sa Department of sa dahig ang dating Pangulo. Ano ginawa ni Inday Sara? Palagi na hong lumaalis ng bansa. Palagi na hong nasa labas. Palagi na lang hong bring him home ang sinasabi ng Vice Presidente. Kaya ngayon, hindi na nila maalaska o maasar si Pangulong Bongbong Marcos ng puro lang ganyan. Puro lang lakwatsa. Kasi ginagawa nung idol nila. Yun, kay Pangulo, ayan, sa mga nasa lantan ng bagyo, kumpletos. Hindi kagaya nung sa dating Pangulo yata, lawanit ang ibinigay, ang ginawa. Eto, tignan mo naman, napakaganda ho. Mukhang tingin ko dito, sa ginagawang ito, ay, eto, pinakasala or whatever. Pero maganda, matibay. Dami! Diba, tuloy-tuloy ho sa pagtatrabaho. Ako, okay na ako hindi na ako mamimili, okay na ho ako sa mga ganyan, kompleto, basta merong bubong na yung aking anak o yung aking misis hindi na nababasa ng ulan, tapos may pinto, may privacy pa din mga kababayan, di ba? Mabilisan ho. Kasi galing naman ho sa sakuna Hindi naman tayo mag-e-expect nung talagang pagkalaki-laki. Hindi naman tayo mag-e-expect yung talagang papagandahin pa. Ang importante, mabilisan na masolusyonan yung problema ng ating mga kababayan. Kaya naman po ang Cebu,
talagang minamahal si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yung governor nila, yung mayor nila, mga boss chief amo, sir, nagpapasalamat sa Pangulo. Meron ang ginagawa pa ito, nakakalungkot din ito. Ginagawa ng mga DDS, merong pagtatalumpati o may pagsasalita ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa mismong Cebu at kausap yung governor at mayor ng Cebu, mga kababayan, kinatkat nila yon para magmukhang lutang ang presidente natin, para magmukhang worse kay Inday Sara Duterte. Kaso tayo, mga kababayan, inaalam natin at lagi tayong may nakukuhang mga original at kumpletong mga talumpati na kagaya nun. Kaya yun yung pinopost natin para hindi mabiktima ng fake news. Oo, fake news. Yung mga kababayan natin, no? Alam niyo naman kapag natapat kayo sa kapitbahay niyong DDS, fake news ang labanan niyan. Di ba? Oo, laganap dyan ang fake news, mga boss chief amo, sir. Lahat sisirain nila sa pamamagitan ng fake news. Kaya yung iba, kahit mga DDS, ayun, tinabangan na doon sa mga vlogger nilang mga DDS. Totoo. Hirap na hirap silang magsabi ng katotohanan po. Bakit? Pagka yung katotohanan mo kasi, ang kanilang ibinlag, mga boss chief amo, sir, nako, masasapul, tatamaan, may hagupit, may latay, no? Yung mga idol nila, mga kababayan. Kaya ang ginagawa at laging sinasabi ng mga DDS doon sa mainstream media, mga fake news daw yung mainstream media. Maniniwala ho kayo? Yan ho mga yan. Nagsipagtapos po, ang tagal nilang pinag-aralan kung paano ho maging journalist para lang mag-fake news. O, di ba? Kaya ho tayo, mga kababayan, malaki po ang tiwala at respeto natin doon sa mga mainstream media. Bakit to? Diyan nga tayo kumukuha nung ating re-reactionan ng mga balita. Kasi alam natin na hindi nila itataya yung kanilang yung kanilang kumpanya, hindi nila itataya yung kanilang pagbabalita nang dahil lang sa fake news. Kaya po tayo, kapag ka po tayo ay nag-vlog, lagi meron tayong tinatawag na materyales o yung backup ng ating mga sinasabi dito sa ating vlog, mga bossing. Ngayon, speaking of fake news, eto, makinig, pakinggan, no? Yung mga gustong manira kay Soto, yung mga nag-post, dali, yung mga nag-post na si Soto